Bawat sa pagsamba, matatagpuan sa aklat ng awit, Kabanata 135, talata 1-2. Ngana't niya ay purihin, kayong mga lingkod niya, kayong lahat na sa banal niyang templo pumapasok, upang doon manambahan sa lahat na bahay ng Diyos. Tayo kung dati manalangin. Matapin natin ang panahon ng Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat. Pagkakit po ng pagpuli sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagkakang buhay, sa lakas ng buhay ng Panginoon sa bawat isa. Amayin po namin na ang iba na nagpeso sa aming kaluluwa, sa iyong araw ng Panginoon. Upang kami po ay samahan at patuloy, mabigyan po kami ng karuguran. Upang sa aming gagawin pagsamba at pagpuli sa iyong pulang pangalan, ay magkaroon po kayo ng kalusugan sa Lord. At may bigay na kayo ang lahat ng makulit pagsamba na naaayon sa inyong kapangyarihan at kalusugan. Ito po ang aking dalangin sa iyo sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. At ay lahat ay nagsiupo at sa tayo ng tawag ng pagsisisi, hindi tayo himig at usapin ang ating kasasigan ng ating Panginoon. Aming dakilang Ama o Diyos, sa umagang ito, kami patuloy na lumalapit, Panginoon, sa inyo. Kami kagalangan, Panginoon, sa aming mga puso. Kami ba, Panginoon Diyos, ay humihingi ng kapatawaran. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Na inyong banal na dugo, Panginoon, sa Kalbaryo, na siya pong lumali, Panginoon, simula ulo hanggang paa ng bawat isa sa amin. Linisin, Panginoon, kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, upang maging kaya-aya, Panginoon, kami sa panambahang sa umagang ito sa inyo. Muli po, Diyos, sa inyong banal na salita, nakaluwagan ng loob, Panginoon, sa 1 John 1:9, as well to confess our sins, you are faithful and just, and forgive us with our unrighteousness. Tunay, Panginoon, sa banal na sulatan ito, Diyos, na ibigay sa amin isang katiyakan na kami, Panginoon, ay inyo na po tinatawad ang aming mga kasalanan. Sabi-sabay natin magitin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo,
Dumating nawa ang kaharian mo, gawin ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng nasa langit. Ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw at ipapatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpapatawad sa mga utang sa amin. At huwag mo kami itulog sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Gandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magpuli at magpasalamat sa ating Panginoon. I'm trading my soul. I'm trading my pain. I'm trading the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my shame. I'm trading the joy of the Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. I'm trading my sorrow. I'm trading my pain. I'm laying down the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying down the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord.
Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal, sa patuloy, Panginoon, na paggabay, sa pagbigay, Panginoon, ng kalakasan, Lord God, sa bawat isa. At Lord, we take this opportunity, Panginoon, para ipanalangin, Panginoon, yung mga kapatid namin sa pananampalataya, yung family namin, Lord God. And Lord, yung aming bansa, Panginoon, na kumakaharap, Lord God, sa maraming pagsubok, Panginoon. Nawa, Lord God, ay kayo nga po, Panginoon, ang magbigay ng wisdom, Lord God. Ibaba patuloy ang Holy Spirit, Lord God. Maraming salamat po. iniaalin namin, Lord God, lahat ng boses namin, Panginoon, lahat ng oras, ang talento namin, Panginoon, para sa inyo. Pagkat karapat-dapat, Lord God, sa inyo, Panginoon. Yes, Lord.
pananalagutan pagbasa. Sa iyo, O Diyos, ako'y kumatawag. Ako'y nagtiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y didigo, ang naghihimagsik, ang nagsisipayo, tayo po lahat. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa amang lingkod. Tayo po sa pagbasa sa banal na kasulatan. Unang pagbasa po ay ating pong matatagpuan sa aklat ng Genesis, Kabanata 25, talata 11 hanggang 34. At kumulibing siya ni Isaac at Ismael sa gilid ng Makpela, sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Jethro, anak ni Sohar, na Eteo. Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Eteo at doon sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Birlan, Diir Lahai Roy. Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Egyptong alipin ni Sarah. Si Libayot ang pangalan, sumunod sina Kedar, Abdi at Mibsam. Sumunod sina Isma, Duma at Masa. Pagkatapos ay sina Hadar, Tema, Yetun, Lapis at Kedema. Sila ang 12 anak ni Ismael na naging pinuno ng kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagtampuhan ang kanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang ng 137 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay tumira sa Upahin sa pagitan ng Abila at Sur, sa daan patungo sa Assyria, sa silangan ng Egypto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Bethuel, isang Amoreyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Amoreyo. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay nagihi. Kambal ang kanilang dinadala at nasa tinampay nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't ang nasabi ng iba, ng ina, kung ngayon, ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya nagtanong kay Yahweh, ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban, magiging higit na malakas ang mas bata kaysa namin. Kaya't maglilingkod ang mas matanda sa bata niya kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Isaw ang pinangalan dito. Nang lumabas ng pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kambal niya kay Jacob. Kaya Jacob naman ang itinatawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mangangaso si Isaw, at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at laging sa bahay. Higit ang pagtingin sa kay Isaw, palibas ay pinabibilihan niya pagiging ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob, gayon ang mas mahal ni Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patali. Siya namang pagdating ni Isaw mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan ko naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito tinawag siya ang Edom. Sumagot si Jacob,
Ibigay mo naman sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Isa. Aanin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay ng anak ko sa gusto. Kung gayon, sabi niya ako, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Isa at ibinigay niya ako ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman niya ako kay Isa at iluto niya ng gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos uminom, umalis na agad si Isa. Iyon lamang ang alaga sa kanya ng karapatan bilang panganay. Lahat po tayo tumayo sa ating paggalang sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan dito sa Aklat ng Mateo, Kabanata 13, versikulo 1 hanggang 9, at tatalo ng 18 hanggang 23. Noong din araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik sa kanyang paghahasik, ay may mga binding na laglag sa tabi ng daan. Tumating ang mga ibon at inuka mga iyon. May mga bindi namang nalaglag sa mga batong lupa dahil manipis lang ang lupa roon. Sumibon agad ang mga bindi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabulag sa nabibigili ng araw ng iyon. Palibhasa'y mababaw ang ikat. Pero ang bindi namang nalaglag sa may matitinig na halaman. Lumago ang mga halamang matitinig at sinakal naman ito ang mga binding tumubod doon. Ngunit ang mga binding hasik sa matabang lupa ay namunga. May 100, may 100 at may 30. Makinig ang may pagdinig. At hindi pa tayo doon sa verse 18 to 23. Makinig kayo at nawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kapag isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya inuunawa, siya ay katulad ng binding na lalaglag sa daan. Dumating ang masasama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binding na nalaglag sa mababang lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad ay at masayang tumatanggap ito. Ngunit nang tumitimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang ito nananatili at pagdating ng mga kapinatihan at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang hindi naman nahuhulog sa may matitinig na halaman ay mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkakahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ang binding na hasik sa matabang lupa ay ang mga taong bumilin at umunaw mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namunga ng sagana, may 100, may 60, at may 30. Ulihin po natin ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Isang magandang umaga sa bawat isa sa atin, mga kapatid at mga minamahal. At sa umaga ito sa ating pong lectionary dito sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 13, hanggang 9, hanggang 18, hanggang 23, ay tungkol sa tinatawag natin paghahasik ng luto. Sa umaga ito ay ating po pagulay-gulayan ang salita ng ating Panginoon na ating po pinamagatang na namumunga ng mga gawain dulot ng habag. Isang malaking misteryo ang tugon ng iba-ibang mga
Alam natin ang lahat ng kabutihan na itinuturo ng ating Panginoon ay itinuturo ito, ngunit bakit kakaunti lamang ang tumatanggap dito? At higit na kakaunti na rin ang mga namumunga matapos tanggapin ang binhi ng mabuting balita. Tayo gusto madaling manalangin. Dakilang Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga ito, Panginoon, ay iyong kami pangunahan sa inyong banal na salitang ito na magmutawi, Panginoon, ang inyong salita sa aming mga puso. Muli, Panginoon, sa pagkilos sa inyong banal na Espiritu, ay siya po nga mula, Panginoon, sa aming galit na ito. Muli, O Diyos, sa mga aming mga puso. Ano ba ang mga layunin ng ating tekstong ito dito sa mga binhi na sinasabi ng ating Panginoon? Na dito po ay matatalakay at mapapaliwanag ang tungkol sa kaparaanan ng Diyos upang mapalapit sa Kanya ang mga tao. Mabibigyan din ang kailangan mamunga ng gusto matapos tanggapin ang mabuting balita. Amen? At dito din po ay matutulungan ng gumawa ng isang kompletong plano ang mag-aaral upang ipamuhay ang karunungang kanyang natutunan tungkol din sa ito ang mabuting balita. Kung ikaw ay nagtanim, may inaasahan ka bang bunga mula sa iyong tinanim? Amen? Natagal tayo, di ko ba? Kung lahat tayo ay nagtanim, may inaasahan tayong may resulta sa itinanim natin. Gusto natin mamunga. Ano naman ang ginagawa natin tungkol sa mga namungang halaman? Siyempre, pag-aani. Kaya nga, no? Bakit ganito ang ginagawa mo? Because gusto mo. Lahat tayo gusto natin mamunga ang ating mga itinanim mga halaman. Ano naman ang mga ginagawa mo sa mga hindi namumungang mga halaman? Ano ba? Patuloy pa rin siyang nandyan? O puputulin mo na at palitan mo na ng bago? Ano kaya ang mga dahilan kung bakit hindi sila namumunga? May mga dahilan. Tama. Dahil halos lahat tayo dito sa Pilipinas ay marunong magtanim ng halaman. Well, sa mga ito, ang talinghaga na ibinalik sa atin ng ating Panginoon dito sa aklat ng Mateo na tungkol sa mga asik ay isang lamang po itong bahagi ng katuruan ng Ebanghelyo ng kalikasan. O katawag natin nature tungkol sa paghahari ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. So ano ba ang tunay na katangian ng kaharian ng langit o tinatawag natin ang kingdom of heaven ayon sa pananaw ni San Mateo? Ang mga pangkat at talatang ito na pinagsama-sama ng evangelista na si Mateo ay nagpapahayag ng mga katangian tungkol sa paghahari ng ating Diyos na ginagamit niya the word, the kingdom of heaven at hindi the kingdom of God. Ito ay sapagkat tipikal na mga Hudyo si Mateo na may malalim na paggalang sa pangalan ng Diyos. Kaya hindi niya ito mabanggit-banggit. Paano kinikilala at pinapahayag ng evangelista ang paghahari ito ng Diyos sa katauhan at paglilingkod ng Panginoong Hesus? Well, makikita natin at tungkol sa talinghaga ito ng ating pagbubulit-bulayan sa umaga ito, ang tungkol sa maghahasik ay napapaloob sa isa sa mga nawabanggit na diin na Ebanghelyo at tungkol sa paghahari ng ating Diyos. Kung makikita natin ang talinghaga ito sa karaniwang tinitingnan bilang isang prinsipyo naglalarawan. Kaya sa tuwing narinig natin ang talinghaga, ito ay idinidikit sa pangangaral ng Ebanghelyo at kung paano ito tinatanggap sa puso ng tao. Ito ay ang makabagong kahulugan ng talinghaga na masigit pa na malalim ng talinghaga kung anong uri ng Diyos ang nagpapahayag ng isang personal sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na nais niya iparating sa mga mambabasa o makakarinig nito. Ang talinghaga ay isang komentaryo tungkol sa habag ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ayon sa talinghaga tungkol sa mga asik,
ng habag ng Diyos ay mayaman at malalim ang pinagmumulan sapagkat nagmumula ito sa tinatawag nating grasya o the grace of God. Amen? It is came from the grace of God. Ang pinakamagandang katangian ng habag ng Diyos ay wala itong kinikilala. There is no distinction. Kung nakalaan sa lahat ng tao, ang mga ito, kailangan alam natin ang tungkol dito. Kahit sino man siya, kung ano man ang kanyang nakaraan, ay kinikilala at iniibig ng Diyos ang taong ito. At ito rin po ang mensaheng na papaloob sa talinghaga tungkol sa mga makakasal. So dito sa ating teksto, my brothers and sisters, himay-himayin natin at naunawaan natin ang isa-isa unti-unti kung ano ba itong sinasabi ni sa Mateo tungkol doon sa talinghaga na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita natin unang-una sa talata o verse 1 to 3 na nagpaumpisa ang mga talatang bubuo ng ating aralin ay nagpapayag na si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Nang makita siya ng mga tao, siya ay nilapitan at pinagkaguluhan ng mga tao upang magkaroon ng kaunting espasyo. Si Jesus ay lumulan sa isang bangka samantalang ang mga tao ay nasa dalampasigan. Mula sa sinasakyang bangka ay nagturo si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Nandito ay sa dalawang pagkakataon na kung saan si Jesus ay nasapiling ng maraming tao, ang habag sa kanilang kalagayan ay naramdaman ng Panginoon sa kanyang puso. Kaya hindi natin mailalayo ang habag din sa kanila ang siyang namumuna kay Jesus sa pagkakataon ito. Nang habag na nasa puso ni Jesus ay ang habag din naman ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ngunit ang paglalarawan sa habag ng Diyos ay pinatago ni Jesus sa isang talinghaga upang ang mga may pandinig ay tunay na makikinig. Amen? Katulad sa Mateo chapter 13 verse 9 and verse 43. Ang mga may pandinig ay tunay na makikinig. Well, sa susunod na talata, sa verse 3 and to 9, makita natin na ang habag ng Diyos ay pinagtulad ng ating Panginoon Jesucristo sa isang magsasakang lumabas upang maghasik. Ang magsasaka ay naghasik ng mga ininguit sa iba't ibang mga uri ng lupa, ito bumagsak. May binging na laglag sa tabi ng daan, mayroon naman sa kabatuhan na laglag. Ang iba naman sa kadawagan at ang iba naman ay sa mabuting lupa. Ang mga binging ito ay inihasik na magsasaka ay dumaan sa iba't ibang uri ng kinahinatnan sa buhay. Ang iba ay naman kinuha ng ibon, ang iba naman ay sumibol agad, ngunit natuyo dahil sa matinding sikat ng araw. Ang bumagsak sa dawagan ay pinatay naman ng mga kapal na damo na kasamang lumaki ng mga bingding inihasik. Sa mga inihagis na mga hasik, ang binging bumagsak sa mabuting lupa, ang siyang namunga. Tulad na sinabi sa verse 8, sa talata 8, ngunit ang binging na naglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tigsasandaan, may tigaan na po, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Lumago. Amen? Lumago. Namunga. Gumanda ang halaman. Dito, lumago sa magandang lupa. And verse 18 to 23 sabi, ito ay nagpapaliwanag din sa talinghaga tungkol sa mga hasik. Na ganito ipinahayag ang paliwanag sa talinghaga na ang binhi ay kumakatawan sa salita ng Diyos. Remember this. Ang lahat ng mga pandinig ay makinig. Ang binhi daw ay kumakatawan sa salita ng Diyos. Ang mga lupang pinabagsakan ng mga binhi ay mga taong nakarinig ng salita ng Diyos tungkol sa kanyang paghahari at kung paano nila tinatanggap ito sa kanilang mga puso. Ang bininayasik sa tabi ng daan ay hindi tulad sa taong nakapakinig na ng salita ng Diyos tungkol sa paghahari ng Diyos, hindi naman niya naunawaan at
dahil hindi nakaugat ang salita ng Diyos sa puso ng tao, inagaw ng kaaway ang mga naihasik sa kanila. Ang mga naihagis naman sa kapatuhan ay kumakatawa naman sa mga taong nakarinig ng salita ng Diyos at pasaya naman nila tinanggap ito. Ngunit hindi ito malalim na naibakod sa kanilang mga puso. Kaya hindi ito nananatili sa kanila. Kaya dumating ang paghihirap, dumating ang pag-uusig, dumating ang maraming utang, hindi mabayaran ang utang. Kaya ang nangyari, lumamig ang pananampalataya. Tinamad na magsimba. Ayoko na mag-praise and worship. Aray. Pato-pato sa langit at tamaan ay huwag magalit. Peace be with you, my brothers and sisters. Ang mga salita naman na bumagsak sa dawagan ay ang mga nakapakinig ng salita, ngunit naging abala sa mga kababalahan sa kaabalahan ng buhay at kayamanan, kaya nawalan ito ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi na ito nakapamunga. So, sino ba ito? Yung mga butok ito na nakasik sa dawagan? Super busy. Busy upang magpayaman. Busy sa ginagawa. Wala nang panahon para sa panambahan. Wala nang panahon upang magsimba. Ngunit sayang naman ang linggo. Pera din ito. Huwag na lang ako magsimba. So ito po, ibig sabihin ito. Yung Diyos nila ay ang pera at ang trabaho. Samantala, ang ihasik naman sa matabang lupa ay ang mga taong nakapakinig ng salita at nakaunawa nito. Ang kaalaman ito ay naitanim ng gusto sa kanilang mga puso sa mga taong ito, kaya't namunga ng marami. Ano ang nais ipahayag ng talinghaga na ang paghahari ng Diyos matapos ipangaral ay sa puso ng tao na nanahan at umaasang magbunga ng kabutihan sapagkat naranasan nila ang habag ng may kapal. Amen? Sino ba dito ang nakaranas ng habag ng Diyos? Sino ba dito nakaranas ng tiyatawag natin the grace of our Lord Jesus Christ? Maaari mo nga ba itaas ang inyong kamay? Maaari mo itaas ang kamay mo, kapatid, at sabihin mo, ikaw yun. Ikaw yun ang tinutukoy ng Diyos. Lahat tayo by the grace of God. Kaya tayo nandito. Dahil sa kahabagan ng Panginoon. Amen. So dito po sa buhay ng mga sa ating brothers and sisters, hindi sayang ang ating load sa pakikinig ng kanyang salita. Hindi sayang na magpaload ka at pakinig ka ng worship online. Amen? Dahil dito po, pagpapalain ka ng Diyos. Bibigyan ka niya ng siksik, ligdig at umapaw ng pagpapala ng inyong buhay. So ang lahat ng bagay sa Diyos ay may dahilan at layunin. Tandaan niyo, kapatid, maging ang pagkaraniwang pag-asik ay larawan ng paraan ng pagkilos ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Ang gawain pag-asik ay nagpapakita na kinakalat ng Diyos sa sanlibutan ang kanyang pag-ibig. Ang nararapat lamang natin gawin ay tanggapin ito ng may pananampalataya at pasasalamat sa pamamagitan ng pamumuha ng mga mabubuting mga gawa. Ngunit iba-ibang kondisyon at kahandaan ng puso na kailangan natin tanggapin at kagandahan loob ng Diyos, ito para sa atin. Ang mga tunay na inihanda lamang ang tunay na nakaunawa sa dakilang misteryosong ito. Ang paghahanda na tinutukoy dito ay ang tinatawag natin discipleship. Demands ni Jesus sa bawat isa sa atin. Kung ating mapapansin sa ating teksto, sa ating anibersaryo dito sa Cornerstone United Methodist Church, grow in love, mission, and service. Amen? So pinatatataan ang tao sa mga sitwasyon na inaakala niyang hindi mabuti sa una, ngunit sa kalaunan ay makikita natin lahat o makikita niya ang karunungan sa likod ng mga hinihingi sa
pagiging alagad ni Kristo. Dinadala siya sa mga sitwasyon na magtuturo sa kanyang umasa lamang sa Diyos upang sa gayon ay makikita niya ang lubos ng kabutihan at habag ng Diyos sa kanya. Amen? Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi natin kaya mabuhay ka na sabihin natin kahit wala ang Diyos, kaya mong mabuhay. No. Nagkakamali ka. Because of the grace of God and by the love of God sa ating lahat, gusto niya ipadama sa atin sa umagang ito na kailangan natin siya. Kailangan mo siya. Hindi pwedeng hindi mo siya kailangan, kapatid. Sa malinhagang itong paghasik din ito, mga kapatid, ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Asan tayo doon? Saan ka doon? Pero sa umagang ito, tanggapin mo siya ngayon bilang yung Diyos na tagapagligtas. Mamuhay ka ayon sa gusto niya. Siya, nabibigyan ka ng pagpapala ng Diyos na tagapagligtas. Purihin natin ang Panginoon, palapakan po natin ang Diyos na buhay at dakila sa kanyang kabutihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayon po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, talata 24-25. Ang taong mapagbigay ay layong lumayaman, ngunit naghihirap ang sikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ng pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Tayo po sa pagkakalo. Sa ating pagsulahiya, purihin ang nagpapala, Diyos ang buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama at Diwang Banal. Amen. Dakilang Ama o Diyos, sa diwa ng inyong pagmamahal, Panginoon, sa inyong mga anak na nandito, maraming salamat sa lahat ng kabutihan, Panginoon. Sa lahat ng biyaya, habang, Panginoon Diyos, at pagpapala ay pinagkaroon niyo sa aming ginagawang habang sa aming pang-araw-araw. Nandito ang aming handog, inaalala sa salamat ng Panginoon Diyos at pagpalain ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Shem. Tayo po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Yes, Father. Hallelujah. Wonderful Savior, I know for sure all my days are held in your hand. Into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, your life. Your
ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Ang lahat ng mga napapagal, lahat ng mga nagkaroon ng kalituhan sa sarili, may malaking mga problema. Problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa finances, problema sa sakit sa katawan, problema sa boyfriend, sa girlfriend. Ang sabi ng Panginoon sa iyo right now, lumapit ka sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabigatan, ng iyong kalooban, at bibigyan ka niya ng kapahingahan. Isa po itong deklarasyon kung saan ang Panginoon natin ay buhay at kumikilos sa bawat isa sa lahat sa atin. And this day, kahit may pandemic, nandito tayo. Sumasamba na pupuli sa Kanyang pangalan. Hindi tayo takot, bagos alam natin lahat na tayo lahat ay bibigyan ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu. As we come to worship Him in Spirit and in truth. Ika natin. O Lord God, Jesus, Panginoon, pailabig ni Panginoon Diyos ang init ang aming pananampalataya. Pailabig ni Panginoon ang aming pag-ibig sa inyo. Ang aming bansang Pilipinas right now, Lord, ay may malaking problema at crisis, Panginoon. Ang lahat ng mga kumpanya ay nagsasara, nagkakaroon ng bankruptcy, Lord Jesus, because of this pandemic. Lahat ay nagkakasakit, Panginoon. Ang iba ay napaparanoid, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Lahat ay naaalis sa trabaho at wala ng trabaho. Nag-iisip, naghahanap ng mga trabaho upang makapera at mapakain sa pamilya. Panginoon, by your grace and mercy, Panginoon, sa inyong kapangyarihan ang kahabagan, ay kami lahat ay naniniwala, Panginoon, na kami lahat ay iyong ahuhin, Panginoon Diyos, sa kahirapan ito. Because you are Lord, that you provide everything what we need right now, O Diyos. Ang lahat ng mga may sakit ay inyong pagkagalingin, Panginoon. You are Jehovah Rapha, the Lord of healer. Kung tatawag naman kami sa inyong pangalan, Panginoon, ay nandiyan kayo at hindi kayo magdadalawang isip na ang inyong anak ay inyong tutulungan. Yung po kami makakawakan, Panginoon, sa umaga ito. Ang lahat ng sakit na meron ka right now, gagaling in Jesus' name. Walang imposible because sa Diyos natin ay may imposible na ang bagay. Ang lahat ng may problema sa finances sa pangalan ni Jesus, i-provide siya natin yung mga kailangan. Ayaw ng Panginoon. Habang hindi ko ang kamay mo, kapag ipagsinero ka, gusto ng Panginoon ay bukas ang kamay mo, palad mo, na ikaw ay magbigay at ikaw ay bibigyan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Bago mo muna isipin ang sarili mo, isipin mo ang kapwa mo. Ang pagbibigyan mo. And we pray also ang lahat ng activities ng church, especially the mission work of the church. Panginoon Diyos, alam niyo, Panginoon, ang laman ng puso ng iyong mga anak. Alam niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Ang naisin namin, Diyos, ay makatulong. Ang naisin namin, Panginoon, Lord God, hindi para sa ating mga sarili. Pagkus, Panginoon, ang kami lahat ay makatulong sa iba. Panginoon, Lord God, provide, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan namin. Sa aming mission work dito sa Pintan, sa Tikul ng Panginoon, that as we raise, Panginoon, your name sa lugar na ito, that you are the Lord and Savior sa buhay ng mga tao ito na sa natong lugar, Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, O Lord God, nandito yung mga anak, Panginoon. Nauhaw kami, Panginoon Diyos, sa inyong salita. Uhaw kami, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Uhaw kami, Panginoon Diyos, sa
Panginoon, patuloy po kami, Panginoon Diyos, na inyong minamahal. Nandito kami, O God. Nagmamahal sa inyo, Lord God. Tulad sa Father's hand, sa awiting ito, Panginoon, kami lahat ay patuloy po ninyong ginuhulma, Panginoon Diyos, upang maging maganda kami sa inyong harapan. Ginuhulma niyo kami, Panginoon. Inaayos niyo kami, O Diyos, upang kami ay maging maganda kung kami ay inyong haharapin sa aming pagpunta sa inyong kaharian. Sa awiting ito, Panginoon, ay maramdaman namin ang inyong presensya. Maramdaman namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal. Maramdaman namin, Panginoon Diyos, ang pagkilos niyo, Lord God, sa aming mga mahal sa buhay. Na kumikilos kayo sa aming mga kaaway. Kumikilos kayo, Panginoon Diyos, sa aming mga kapitbahay. Maraming salamat, Panginoon. Dahil hindi nyo kami iiwanan, hindi nyo kami pinapabayaan, O Diyos. Tunay na mahal nyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Hallelujah! Hallelujah, Father, Lord God, Jesus. We pray, Panginoon, na lahat ng aming mga kapatid na nasa ibang bansa right now, na kayo patuloy na mag-iingat sa kanila, Panginoon. Wala na hindi namin nakasama, Panginoon Diyos. Kayo ang magbigay, Panginoon, pagpapahala, pag-iingat sa bawat isa sa kanila. Amen. Hallelujah. Patuloy tayo sa pag-aawit sa Panginoon. Awitin natin ang chorus. Hallelujah, Father. Oh, hallelujah. We thank you, Father God, because you are the Father's hand, Panginoon. Kayo, Panginoon Diyos, ang aming tagahulma ng aming mga buhay. Hallelujah, Father. Abba, Father. Abba, Father. Yes, Lord God. I give my life to the Father's hand. At ngayon, patuloy natin itaas ang ating mga kamay. Tatakapin natin ang mapayayang paspas. Nagregulong sa atin ang Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo na sa atin ngayon at kailanman. Amen.